Good day, mga blessed investors. Again, no disclaimer, this is not financial advice. This is for entertainment purposes only. Do your own diligence. Okay, ano lang, simpleng explanation kung ano yung nakikita ninyo sa ZA Bank, yung My Investment, sa top My Investment. Okay, so may dalawang klase sila, US stock tsaka funds. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayon itong simpleng ano yung My Holdings. Ito yung mga stocks na pag-aari mo. Yan. So yung katapat niya, today's order, yan ay pag nag-buy or sell ka. Diyan mo makikita yung mga pending orders mo at mga executed orders. Pag sinabing executed, ibig sabihin, nabili mo siya or naibenta mo. Okay, so balik tayo. Name, symbol. Yung sa top part, yield max coin option, yan yung name noong stock or ETF na binili mo. Yung sa ibaba niya, US CONY, yung US, yan yung country na pinanggalingan ng stock na binili mo. Yung CONY or CONY, yan yung symbol niya, ticker symbol ang tawag. Okay, move on tayo sa ikalawang column, value and quantity. So, binura ko yung yung number. Ayan, keep your private. Yung sa taas, yan yung value ngayon, yung total value nung mga na-accumulate mo na stocks. Let's say kung nakabili ka na, bumili ka ng 5, bumili ka ng 10, bumili ka ng 2. So, yan na ngayon ang total value niya. Let's say kung yan ay $100, yan dyan nakalagay yun. Ano ngayon yung quantity? Yan yung ilang shares na ang na-accumulate mo. Okay. Then, third column tayo, price and cost. Yung price, yan yung current na price niya. Okay? Kung ano ngayon yung takbo sa market nung stock na ito, yan yung current price niya. Ano naman yung nasa baba? Yung cost. Yan yung average cost mo. Ibig sabihin, yung binili mong 10, yung binili mong 5, yung na-accumulate mo na stocks, eto ngayon ang average cost niya. So, maaaring ang una mong binili, mataas siya, $28. Tapos yung pangalawa, nabili mo ng 18. So, ito na ngayon yung average cost. Okay. So, yan lang para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin yan. So, dito ngayon, makapansin niyo na ang average cost ko sa CONY ay 22.8383. Ibig sabihin, kasi nung nagsimula akong bumili, nag-accumulate, ay mahal yung pagkabili ko. I think may $27, may $25. Ngayon lang na nakapagdagdag ako na medyo bumaba siya. So, dapat nasa mga 26 range yan. Pero dahil ngayon, bagsak ang presyo nitong mga past few months rather, kaya napababa ko yung average cost. Okay. So, kaya sinasabi ko ngayon na magandang mag-shopping dahil mababa siya. Dahil ang market medyo bagsak. Alright. So, yun lang. Be blessed. Bye-bye.